In this documentary made by the students, you will learn about the sacrifices and hard work of people we often see but rarely truly know. They may be strangers to us, but behind their daily routines are stories of perseverance, struggle, and determination. Through this video, we will witness their lifestyle, their sacrifices, and the effort they give just to keep going each day. Let us hear their short stories and understand their journey by watching this documentary. As the day begins, the sound of clippers blend with the rhythm of a student's life. Inside the small barber shop and beyond the classroom walls stands a young man, both a student and a student athlete, learning to balance his time between books, training, and responsibility. As a son, he carries the weight of expectations and the desire to help his family. Through barbering, he found more than a skill. It became his way to support his finances, to stand on his own, and to keep moving forward despite the challenges. This is a story of discipline, sacrifice, and determination. Let us watch and see how he balances work, school, sports, and life as we hear his journey. Ano ang pangalan mo, sir? Ako nga pala si Harvey Gerald Morales. At saan ka nakatira, sir? Nakatira nga pala ako dito sa Barangay Santa Ines. Bakit mo naisipang ipagsabay ang pag-aaral at pagiging barbero? Dahil gusto kong makatulong sa aking parents upang hindi sila mahirapan sa mga gastusin. Okay. So, next question, sir. Bukod sa pagiging barbero, ano ba ang ibang pinagkakabalahan mo? Ang paglalaro ng basketball. Mahirap ba mag-aral ng pagiging barbero, sir? Oo, dahil marami ka pang kailangan matutunan na proseso upang mas lalo ka pang maraming malaman sa pagiging barbero. Sir, paano mo natutunan maging barbero? Nasa pamilya ba itong business na to or may iba pang rason? Last year, sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko bakit di daw ako maggupit dahil daw nagugupit ang aking tatay. Kaya sinubukan kong maggupit hanggang sa natutunan ko. Tas dumating yung araw na natutunan ko yung pagiging barbero. Okay, sir. Last question na lang, sir. Bukod sa pagiging estudyante at barbero, paano mo naisasabay ang pagbabasketball mo? Binabalansi ko ang paglalaro ko sa basketball at sa pagiging barbero ko upang hindi ko malimutan yung mga sa pag-aaral ko at matutukan ko pa rin ito. Okay, sir. Thank you, sir, and nice to meet you po. As the sun rises and the streets slowly wake, one woman begins her day with quiet determination. Along the roadside, where the smell of sugar and frying oil fills the air, Nanay Julie stands, turning simple ingredients into warmth, comfort, and hope. Despite the heat and heaviness of the food she carries and sells, she continues to serve with a smile. She does not lose her confidence, holding her head high, not just to earn, but to simply survive. Let us watch and see how her daily life goes as her story unfolds, leading us into her words, her struggles, and her strength. Hello po, Lola. Ano po pangalan niyo? Julie, Julie po. Julie. Ano po nag-inspire niyo para i-start magtinda po ganito? una-una sa nakakatulong sa mga pamilya. Ano po yung pina-bestseller niyo po dyan? Like, palagi po nilang binibili. Pamili naman. Ano po, yung pinanabebenta po? Like, palagi nauubos? Ano po? Ano po dyan sa mga tinitinda niyo palagi nauubos? Lahat, mga kaliwaka, banana cute, tsaka mga tunod, lumpiang gulay, lahat. Lahat po. My question is po, ano po yung pinaka-difficult part po ng job niyo po? Yung pinaka-mahirap po na part ng niyo po, job? Yung pinakamahirap na... Yung na-experience niyo po? Pinakamahirap. Ang pinakamahirap sa... pinakamahirap sa
yung ano, hindi ka nagbi-business, ganun, mahirap. Kung sa bahay ka lang, walang income na pumapasok sa iyo. Kasi pag nagtitinda kang ganyan, nakakatulong sa mga anak mo, sa mga pamilya mo. Ano po yung motivation nyo po? Pati yung motivation nyo po para mag-work po. Ano po yung inspiration? Experience. Yung inspiration. Ay, ito, marami para matutunan mo yung dapat gawin, gano'n, para nakakatulong sa mga pamilya mo, gano'n. Yung, yung most memorable moments niyo po, yung habang nagtitinda po kayo, ano po yung most memorable? Like, naalala niyo po palagi, everyday, pag nagtitinda po kayo? Ito, mga pag nagtitinda ko na kasi pag ka lang, na-experience ko na ganito, na nasanay na akong ganito nagtitinda, ganun, kaya ganito na yung hanap buhay ko. Experience ko na talaga ito, maganda yung mga hanap buhay. Nakakatulong sa mga pamilya, sa mga lahat na Yung nag-start po kayong magtinda, nahirapan po sa start? Una, mahirap. Pero Nung medyo matagal na, medyo na yung sarili mo, hinahanap na yung paghanap buhay mo, gumagawa ng ganyan. Hinahanap mo na, hindi ka na masyadong nahihirapan. Pero yung una talaga mahihirapan ka. Paano nyo po, paano po kayo nag-umpisa? Paano po kayo nag-umpisa po? Ito, nag-umpisa ako dito na konting puhunan. Hanggang napalaki ko siya, ganyan. Hanggang ko yung mga anak ko. Ilang years na ako nagtitindang ng ganyan. At meron na sigurong 20 years. 20 years na po kayo nagtitinda. Hindi po kayo nag-isip na kailangan mo na magbago? Like, iibahan na po yung trabaho niya po? Opo, like trabaho, like hindi na po nagtitinda. Dati, una nagtitinda ako ng marami yung mga gulay, ganun, sa mga palengke, ganun, marami. Yung ibang-ibang kaya lang, na-experience ko ito ng merienda, kakanin, mas mabilis ito. Mas mabilis po siya. So, paano nyo po nakahandle pag nagsisell po kayo, tapos kumari po maulan o kaya masyado pong mainit? Ano pong ginagawa nyo po? Diretso lang. Oo, kahit umulan, diretso lang. Hindi po kayo nahihirap? Like yung mga pagkain niyo pong napapanis pag nababasa or pag sobrang init? Hindi po sila nababasa? Nakataki kasi na yan dyan eh. Kasi yan eh. Nakasip talaga. Hindi nababasa, hindi naiinitan. Kaya sinesave ko talaga yan. Ano pong sinasabi ng mga anak niyo yung ganito po yung trabaho niyo? Sabi nila, pinapatigil ako, kaya lang, ako lang hindi. Kasi pag sa bahay ka lang, walang income, ganun, lang sa bahay ka lang. Ba't po kayo pinapatigil? Like, may na po sa sariling trabaho? Noon, may trabaho sila. Kasi ako nag-asawa na sila. Kaya, diniretso ko na lang ito. Hindi ako tumigil kahit nag-asawa sila. Nag-aaral sila, napatapos ko sila. Kung nag-asawa sila, nag-straight ako dyan. Hindi ako natumigil. Para si Julie, nagtitinda ako ng mga kakanin, ng karyoka, tsaka mga turon, banana Q, lahat. Lumpia. Ito ang hanap buhay ko. Two stories, two different people, different lives, but the same background made us who we are. This documentary is proudly presented by Jenna Santos, Chad Moniz, Kyle Villalon, Kenji Usuda, Angela Manansala, Walter De La Cruz, for the stories that deserve to be seen.